Noong kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at demonyo, ang misteryosong nawawalang kabaong ng Diyos ng kaguluhan, ngayon, ay lumitaw sa isang binatang nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Sinasabing kayang ilibing ng kabaong na ito ang langit, lupa, tao, immortal, at maging mga Diyos. Dahil isang taon na ang nakalipas, pinagtaksilan ng binata. Inilibing siya ng buhay sa libingan ng mga demonyo. Ngunit hindi niya inaasahang mapag-iisa siya sa maalamat na kabaong ng Diyos ng kaguluhan. At naging isa sila. Inakala ng lahat na matagal nang pumanaw ang binata. Ngunit ngayon, nagbalik na siya. Sa kanyang likuran, may pasan siyang isang maitim at kakaibang kabaong. Bilis, tingnan ninyo. Hindi ba't si Chen Xiang'an yan? Diyos ko, siya nga talaga. Nawala siya isang taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, namatay ang ilaw ng kanyang kaluluwa. Nagkagulo ang pamilyang Chen. Akala ng lahat ay patay na siya. Tama, ang narinig ko ay baka napasok niya ang libingan ng mga demonyo at doon namatay. Ang libingan ng mga demonyo ay isang lugar na walang sinumang nakakalabas. Isang lugar ng tiyak na kamatayan. Kung gayon, paano siya nakabalik? Hala, nakakakita ba tayo ng multo sa liwanag ng araw? Hindi siya multo. Tsaka, napansin niyo ba? Wala man lang siyang bahid ng espiritual na enerhiya. Ibig sabihin ba nito, na wala na ang kapangyarihan niya? Sa kanyang paglitaw, mabilis na kumalat ang balitang wala na siyang kapangyarihan. Hindi mabilang na tao ang nagtipon dito para makiusyoso. Isang taon ba o 100 taon? Mahinang bulong ni Chen Xiang'an. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi ang tingin ng isang 21 taong gulang na walang karanasan, kundi may bahid ng karanasang dala ng panahon. Sa sandaling iyon, isang matangkad at magandang dalaga ang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita ang babae, diretsong naglakad si Chen Xiang'an palapit sa kanya. Agad na nagingay ang mga tao sa paligid. Hindi ba't yan si Gu Qingcheng, ang pinakamagandang babae sa buong kaharian ng Great Zhou? Grabe, itong si Young Master Chen, sobrang tapat pala talaga. Pagkabalik niya, siya kaagad ang hinanap. Siyempre naman, narinig ko noon na hindi mabilang ang mga babaeng nababaliw kay Young Master Chen. Pero si Gu Qingcheng lang talaga ang nag-iisang minahal niya. Narinig ko pa na binigyan siya ni Young Master Chen ng napakaraming mahahalagang kayamanan. Halos ituring na siyang parang isang diyosa sa sobrang pag-aalaga. Habang nagbubulungan ang mga tao sa paligid, nilapitan na rin ni Chen Xiang'an si Gu Qingcheng. Chen Xiang'an, ikaw, buhay ka pa pala. Napakakomplikadong emosyon ang mababasa sa napakagandang mukha ni Gu Qingcheng. Mula sa pagkabigla, hanggang sa maramdaman niyang wala ng kahit anong kapangyarihan si Chen Xiang'an. Bahagyang kumislap sa mga mata niya ang pagkadismaya at pandidiri. At para na rin siyang nakahinga ng maluwag. Mabuti na ring nakabalik ka, kahit na wala ka ng kapangyarihan. Dahil sa kung gaano ka kahalaga sa pamilyang Chen. Mabubuhay ka pa rin ng marangya bilang isang senyorito. Sabi ni Gu Qingcheng, habang nakatingin sa mga mata ni Chen Xiang'an na parang mga bituin sa dilim. Nagpatuloy siya, huwag mo na akong hahanapin simula ngayon. Imposible na tayo. At saka, ang kasunduan natin sa kasal. Dapat ay 1 taon na ang nakalipas. Noong mabasag ang lampara ng iyong kaluluwa, dapat ay napawalang bisa na iyon. Ngayong nakabalik ka na, humanap ka na lang ng pagkakataon na pumunta sa bahay para opisyal na itong kanselahin. Pagkasabi niyon, akma na siyang tatalikod para umalis. Para sa kanya, si Chen Xiang'an ay isa ng basura. Hindi na siya karapat-dapat na bigyan pa ng kahit isang sulyap. Sandali, sa mga oras na iyon. Sa wakas ay nagsalita ang kanina patahimik na si Chen Xiang'an. Ano, Chen Xiang'an, pipigilan mo pa ba ako? Huwag ka nang umasa. Agad na nagbulungan ng malakas ang mga tao sa paligid. Grabe, hindi ko akalain na ganyan pala kawalang puso si Gu Qingcheng. Ayaw man lang niyang bigyan ng pagkakataon si Young Master Chen na makapagsalita pa. Hindi mo kasi alam ang buong kwento. Narinig ko na itong si Gu Qingcheng ay napansin na ng isang senyorito mula sa 4 na dakilang pamilya ng banal na lupain. Ngayong may mas mataas na sanga na siyang makakapitan. Siyempre doon na siya aakyat. TSK, hindi ko talaga inaasahan. Noon, itong si Master Chen ay sunod sa Yuren kay Gu Qingcheng. Mga spirit medicine at spirit pill, mga spirit stone at armas, lahat ibinigay sa kanya, para mabilis siyang lumakas sa akademya. TSK, ito na ba yung sinasabi nilang pag nakuha na ang gusto, iiwanan na lang sa ere? Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid, ay nagpahiya ng bahagya sa mukha ni Gu Qingcheng. Ngunit agad din itong napalitan ng pagkawalang bahala. Sa mundong ito, lakas ang iginagalang. Anong silbi ng isang lalaking walang lakas? Wala siyang kahit anong halaga, hindi man lang karapat-dapat na gamitin. Sa isip ni Gu Qingcheng, narinig niya ang malamig na boses ni Chen Xiang'an. Tungkol sa sinabi mong pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. Pupunta ako sa inyo pagkalipas ng 3 araw. Pagpapawalang bisa ng ano, natigilan si Gu Qingcheng. Lumingon siya. Akala niya, nagkamali siya ng dinig sa pagkakaalam niya. Base sa mga nangyari noon, siguradong magmamakaawa at hindi siya titigilan ni Chen Xiang'an. Hindi niya inaasahan na ganito lang pala ito kakalma. Bago pa siya makabawi sa pagkagulat, nagpatuloy sa pagsasalita si Chen Xiang'an at isa pa. Pagbalik ko, ikaw agad ang hinanap ko. Hindi para makipagbalikan, kundi para tanungin ka, at bawiin ang space ring na ibinigay ko sa iyo noon. Habang nagsasalita si Chen Xiang'an, ang walang emosyon niyang mga mata ay tumingin sa espadang hawak ni Gu Qingcheng. Pati na rin sa bawat spirit treasure na palamuti sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, ang itim na space ring na iyon
ay ang kaisa-isang bagay na alaala mula sa kanyang ina. Syempre, dahil ipapawalang bisa na natin ang kasal. Kung gayon, lahat ng spirit treasure na ibinigay ko sa'yo, na may layuning pakasalan ka, kasama na ang Heaven tier na Snow Skin Sword na yan, ang Earth tier na Snow Spirit Robe, ang Chenkun King Bracelet, at ang Ice Soul Heavenly Star Chain. Habang isa-isang binabanggit ni Chen Xiang'an ang mga ito, biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng tao ay napanganga. Nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Nagsalita si Chen Xiang'an sa loob ng mahigit 10 segundo. Huminto siya sandali, at nagpatuloy, at saka, yung 3 milyong spirit stones na ibinigay ko sa tatay mo noon. I don't, dahil ang usapan ay magpapakasal tayo. Pagkalipas ng 3 araw, personal akong pupunta sa inyo. Sana ay maibalik ng tatay mo ang lahat ng iyon. Pagkatapos magsalita ni Chen Xiang'an, kalmado niyang inilahad ang kanyang palad. Ibalik mo muna ang spirit treasure na suot mo. At pati na rin ang space ring na ibinigay sa akin ng nanay ko. Natahimik ang lahat, gulat na nakatingin ang lahat sa kanilang dalawa. Marahas na tumataas baba ang dibdib ni Gu Qingcheng. Mariin siyang nakatitig kay Chen Xiang'an. Isang hindi maipaliwanag na galit ang biglang kumalat sa buo niyang katawan. Hindi siya makapapayag, sumigaw siya sa galit, lahat ng iyan ay para sa akin. Binigay mo na sa akin, kaya akin na yun. Bakit ko naman ibabalik sa'yo? Chen Xiang'an, anong ibig sabihin nito? Hindi pa man nakapagsasalita si Gu Qingcheng. Sumigaw na sa galit si Liu Sisi na nasa tabi niya. Lalaki ka pa ba? Yung mga bagay na ibinigay mo na. Babawiin mo pa. Buwisit kang lalaki ka. Tiningnan lang siya ni Chen Xiang'an. At malamig na nagtanong, wala kang kinalaman dito. Pagsalita ka pa ng isa. At babasagin ko yung bibig mo. Nang masalubong niya ang mabangis na tingin sa mga mata ni Chen Xiang'an. Para bang tinititigan si Liu Sisi ng isang mabangis na halimaw. Dahil dito ay nanlamig ang kanyang puso. Hindi niya napigil ang magtago sa likod ni Gu Qingcheng. Ang reputasyon bilang dating numero 1 henyo ng Great Zhou Kingdom, bagamat dati lang iyon, ay sapat pa rin para takutin siya. Ngunit mabilis niyang naalala, isa na siyang inutil ngayon. Bakit pa ako matatakot sa kanya? Nakakabwisit, nakakatawa, napakasama ng itsura ni Gu Qingcheng. Mahigpit niyang hinawakan ng espada sa kanyang kamay na nagliliwanag ng kulay asul. Ramdam dito ang napakalakas na pagbabago ng espiritual na enerhiya. Dahilan para hindi niya ito mabitawan. Lalo na ang space ring na bigay ni Chen Xiang'an. Tila kaya nitong maglaman ng mga buhay na bagay. Tiyak na hindi ito isang ordinaryong gamit. Sobrang sakit ng puso niya sa isip-isip. Chen Xiang'an, paano mo nagagawang maging ganito kawalang hiya? Ang mga bagay na ibinigay mo sa akin, babawiin mo pa. Ano ba ang sinabi mo noon? Sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Sinabi mong hinding-hindi mo ako palulungkutin. Na hindi mo hahayaang makaranas ako ng kahit katiting na sama ng loob. Tignan mo ang ginagawa mo ngayon. Pabulong na sigaw ni Gu Qingcheng, puno ng hinanakit. Ayaw niyang isauli ang mga red along ibinigay ni Chen Xiang'an. Lalo pat lahat ng iyon ay mga pinakamahalagang kayamanan. Lalo na ang itim na singsing at ang blood sacrifice sword. Para sa kanya, nakasalalay din dito ang Blood Prefecture Grand Competition na magaganap makalipas ang kalahating buwan. May mga malalakas na tao mula sa Holy Land na manonood sa kompetisyong iyon. Iyon lang ang tanging paraan para makapasok sa Holy Land. Hindi niya kayang mawala ang tulong ng Heaven Rank na Blood Sacrifice Sword na ito. Ang isang Heaven Rank na sandata, kahit sa buong bansa ng Dazhou, ay isang bagay na kinahahabagan kahit ng mga ninuno na nasa Heavenly King Realm. Hey, isang mahinang ngiti ang lumabas sa bibig ni Chen Xiang'an. Hindi ba't sinabi mong ayaw mo nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin? Ang lahat ng gamit na iyan ay pag-aari ko. Nakaukit dyan ang simbolo ng pamilya Chen ko. Sabi ni Chen Xiang'an, habang naniningkit ang kanyang mga mata. Malamig ang kanyang boses. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, at lalong hindi ako nakikipag-usap. Kung hindi mo isasauli, mula ngayon, ang pamilya Gu ninyo ay magiging mortal na kaaway ng pamilya Chen ko. Labanan hanggang kamatayan. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ang mga tao sa paligid ay biglang nagkagulo. Gulat na napatingin ang bawat isa kay Chen Xiang'an. Diyos ko, siya pa rin ba yung young master ng pamilya Chen na isang taon na ang nakalipas kapag kinakausap si Gu Qingcheng? Ay takot pa na baka masaktan siya kapag lumakas lang ng kaunti ang boses. TSK ang angas na pala ni young master Chen ngayon, Labanan hanggang kamatayan. Tingnan natin kung maglalakas loob ba ang pamilya Gu na banggay ng pamilya Chen. Ang pamilya Gu niya, hindi sila karapat-dapat. Ang pamilya Chen ay isang first class na pamilya dito sa ating Great Zhou. Kitang-kita na ang lakas nila. Pero, dahil ipapawalang bisa na rin naman ang kasunduan sa kasal. Makatarungan lang naman sigurong isauli ang mga regalo, hindi ba? Hindi ko akalain, na itong si Gu Qingcheng, gusto lang tumanggap. Ayaw magbigay, ang kapal naman ng mukha niya. Habang pinakikinggan ang mga mapanuksong salita ng mga tao sa paligid, lalong pumangit ang ekspresyon sa mukha ni Gu Qingcheng. Mabilis na nanginginig ang kanyang mga balintataw. At namumutla na rin ang kanyang kamay na nakahawak sa blood sacrifice sword. Hehe Chen Xiang'an, isa ka ng taong wala ng kahit anong cultivation. Baka kahit sarili mo, hindi mo na kayang protektahan. Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang young master ng pamilya Chen? Kaya mo pa rin katawanin ng pamilya Chen. Isang malaking kalokohan, dahil nagkasiraan na rin lang tayo. Wala nang pakialam si Gu Qingcheng sa kanyang dangal. Napatawa na lang siya bilang sagot. Sa kanyang pananaw, si Chen Xiang'an na walang cultivation
Itiyak na aalisan ng kanyang pamilya ng titulo bilang Young Master. At marami pang miyembro ng angkan. Ang hayagan at palihim na magtatangkang patayin siya, dito sa Xiangan City, o kahit sa buong Great Zhou Kingdom. Ang mga alitan para sa posisyon ng Young Master ng pamilya, ay laging nangyayari. Ang sinasabi ng aming Young Master, ang siyang paninindigan ng aming pamilya Chen. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang narinig, na siyang ikinagulat ni Gu Qingcheng. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng boses, at nakita nila ang isang matangkad, at magaspang na lalaking nasa katanghalian ng edad na papalapit. Sa kanyang paglapit, naglalabas siya ng walang katapusang aura ng kapangyarihan at nakakatakot na presensya. Sa kanyang likuran, nakasunod ang 12 ng mga kabataang lalaki at babae na may sabik na mga ekspresyon. Lumapit sila sa harap ni Chen Xiangan Model. Sabay-sabay silang yumuko at nagbigay galang. Nagpupugay kami, Young Master. Ang malakas na pagbati ng mga taong ito, at ang nag-aalab na pananabik sa kanilang mga mukha ay hindi peke. Ang puwersang nilikha nito ay yumanig sa kalangitan at gumimbal sa lahat. Ang hindi mabilang na mga manunood sa paligid ay sunod-sunod na napaatras. Kitang-kita ang gulat sa kanilang mga mukha. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Chen Xiangan. Magalang siyang yumukod sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nangunguna sa kanila. Nagbibigay galang po ako, 9th Uncle. Ang dumating ay isa sa 9 na clan elders ng Chen family. Ang 9th Uncle, na siyang pang-9 sa hanay. Ha, Xiangan, sa wakas ay nakabalik ka na rin. Napakabuti. Alam ko namang hindi ka basta-basta mamamatay, ikaw na bata ka. Kinuyam ni 9th Uncle ang kanyang kamao. Puno ng emosyon ang kanyang itsura. Nag-aalala siyang nagtanong, Eka, saan ka napunta sa loob ng 1 taon na nawala ka? Ano ba talaga ang nangyari? Ngumiti si Chen Xiangan. 9th Uncle, mahabang kwento po ito. Pag-usapan na lang po natin pag-uwi natin. Ha. Sige. Sunod-sunod na sabi ni 9th Uncle. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gu Qingcheng sa tabi, na masama ang itsura. Patalim ang kanyang tingin, at nagsalita sa mababang boses. Munting dalaga, dahil gusto mong sirain ang kasunduan sa kasal sa aming Young Master. Kailangan mong isauli ang lahat ng spiritual treasures na ibinigay niya sa iyo. At iyan ang sinasabi ko, si Chen Jiyu. Ano, tutol ka ba? Ang aura ni 9th Uncle ay lubhang nakakatakot, dahil sa matalas niyang tingin ay napaatras si Gu Qingcheng. At namutla ng gusto ang kanyang mukha. HMPH, isang kagalang-galang na elder ng Chen family. Isang eksperto sa Heavenly King Realm. Ang alam lang ba ay mga api ng isang batang babae. Sa sandaling iyon, isa pang babaeng nasa katanghaliang gulang ang umakbang palapit. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata na hugis phoenix. At puno ng galit ang kanyang mukha. Master, pagkakita sa taong ito, tila nakahanap ng sandigan si Gu Qingcheng. Agad siyang lumapit at magalang na yumukod. Lumapit ang anak na si Liu Sisi. Ang bigat na ipinapataw sa kanya ng 9th Master ng pamilya Chen ay biglang nabawasan. Ang dumating ay si Liu Rameng. Siya ang ina ni Liu Sisi. At siya rin ang guro ni Gu Qingcheng. Nang makita ang taong ito, hindi nagpakita ng anumang paggalang ang 9th Master. Suminghal siya ng may pang-iinsulto. Malamig siyang bamantong hininga, kaya pala ganyan kakapal ang mukha ni Gu Qingcheng.